Hello, hi, mabuhay, sawadikap tukwan, maayong morning everyone. Ngayon is pupunta na naman tayo sa kanilang museum, yung Ho Chi Minh Museum dahil nandito daw nakalibing si Ho Chi Minh or tinatawag nilang Uncle Ho. Si Ho Chi Minh led a long and ultimately successful campaign to make Vietnam independent. So siya yung parang naging isang leader para maging democratic republic yung Vietnam. He was the president of North Vietnam from 1945 to 1969. Kasi daw dati is pag nahati yung Vietnam sa dalawa, nagiging South Vietnam at saka North Vietnam. So yung North Vietnam kung saan naging leader si Ho Chi Minh, ito yung communist part, at saka yung South naman is yung anti-communist na part. Ganun daw yun dati. And then, you know what guys? So, he is the most influential communist sa taon niya, sa mga around 20th century. And then, Uncle Ho, he was the key figure in the People's Army of Vietnam during the Vietnam War, which lasted from 1955 to 1975. And then, Uncle Ho officially stepped down from power in 1965 due to health problems and died in 1969. So, nandito na siya ngayon guys. Nandyan siya nakalagay. O yan siya. Ho Chi Minh na nakalagay na parang ano. And then, after noon is yung North Vietnam was victorious against the South Vietnam. So, nanalo yung North sa South, and then they become unified noong 1976. And then after nyan guys, you know what, the Saigon, the former capital of South Vietnam, yung Saigon na capital city ng Vietnam, ay pinangalan kay Ho Chi Minh, kay Uncle Ho or kay Ho Chi Minh na ngayon is nagiging Ho Chi Minh City, o diba, one of the largest city sa Vietnam, pinangalan sa kanya in honor sa kanyang bravery, sa kanyang pagiging makabansa, dahil pinaglaban niya ang Vietnam na magiging isang independent or democratic republic na ngayon. So you know what guys, interesting kasi pagpunta namin doon sa Vietnam is 70 years na democratic republic ang Vietnam. So very sentimental sa akin, sa part ko din, kasi na-witness ko kung paano sila mag-celebrate ng kanilang pagiging malaya sa pagiging malaya sa mga lahat ng mga kaanuhan na mga previous wars. And then after namin dito sa museum is nagpunta kami sa kanilang very famous na Mega Grand World. So paano ba makapunta sa Mega Grand World ng libre? Ayan siya guys, walang bayad kasi sobrang mahal pag magbubook kayo ng Grab. Nasa mga 250 to 300,000 Vietnamese dong. So ngayon tuturuan ko kayo paano pumunta ng Mega Grand World ng libre. So thank you pala kay ate na nakita ko na video sa ibang social media. Eto, it's really a big help para sa amin kasi nakalibre kami. So guys, kung gusto nyong pumunta ng Mega Grand World na libre, is pupunta kayo doon sa may Paris Delhi. Katapat lang niya ng Opera House. Dun yung pick-up point ng VinBus. Ang VinBus na gagamitin nyo is yung Ocean City 2 or OCT2. Yun yung sign guys. Color green yan siya. And then, ang mismong drop-off niya is doon na mismo sa Mega Grand World. So, every 15 minutes is may bus na darating, but very careful guys kasi OCT2 lang siya guys. May OCT1 pero wag yun. OCT2 lang siya na bus. Ayan siya guys. Every 15 minutes meron siya. And then yung biyahe niya kasi medyo malayo-layo, 30 minutes. Ayan ang biyahe niya. Kaya kung gusto nyo maaga-aga kayong pumunta. And then pwede din kayong mag-download nung VinBus. Kagaya nung din-download ko, ayan, ipakita ko niya sa inyo mamaya. Ilalagay ko siya sa screen. So, ayan siya guys, nandito na kami sa Mega Grand World. So, ang ganda niya guys, super ganda niya. Very Instagrammable, very pang ano talaga. Para kang nasa ibang bansa.
parang a whole new world kumbaga. Kasi para siyang New Vietnam. Kasi before kami pumunta dito is naglakad-lakad muna kami kasi nga na-stop kami sa ibang bus stop. Pero guys, sobrang ganda niya. Very European yung structure, very alam mo yung ibang part ng Vietnam. Nasa ibang part ka talaga ng Vietnam. Even yung mga buildings, the way paano inano yung building, sobrang niya, sobrang ganda. Alam mo yung naa-amaze ka. Parang nasa ibang bansa ka talaga. 'Di ba sabi nila, the Venice of Asia? Tama ba ako? Yan yung binansag na sa Mega Grand World. Actually, marami ditong mapupuntahan. May mga shops din, may mga hotels din, at maraming makakapag-picture. May mga shows din dito kagaya niyan. Pero that time is tapos na. Wala na kami nakaabot kasi medyo late na din kaming pumunta. And then, super ganda niya kung gusto niyo lang ma-experience. Kasi as in, maganda siya guys, in fairness na magandang pag-picture. And then, ang haba nito guys, sobrang habang lakarin ito. Kung gusto nyong magpunta dito is kailangan nyong i-rest yung mga paan nyo kasi sobrang habang lakarin. Pero worth it siya, sinasabi ko sa inyo, worth it siya for pictures, for Instagram photos and everything. And then, ayan siya guys, umuwi na kami. The same pa din guys, yung bus na sasakyan nyo. Ayan siya guys, CO2 pa din, color green. And then, along the way is, nakita namin tong isang building na nakaganyan siya guys. So, ang ganda. Buong building, may siya, tawag dyan? Red light or screen, ganyan siya. Ayan siya guys. So, ang ganda yung flag ng Vietnam. Makikita mo talaga na very patriotic sila sa kanilang country. And then, dito guys, sobrang ganda niya talaga ang Mega Grand World. If you have a chance to visit, try to visit. And then, para maka-free kayo, try to use the CO2 bus kasi sobrang mahal pag mag-grab kayo and it takes 30 minutes na mag-travel. So doon na kayo sa libre at saka aircon pa guys, 'di ba? Ang ganda. Ayan lang guys, thank you so much for watching. Hope to see you for my next vlog. Goodbye. Sawadee kap.